Maligayang umaga sa inyong lahat na nakatunghay sa araw na ito. Napakagandang pagkakataon na muli nating makakasama ang ating Panginoong Hesukristo sa simula ng bagong araw na ito. Ang bawat umaga ay isang regalo mula sa ating Diyos. Isang pagkakataong magsimula ng panibago, isang pag-asa na ang lahat ng bagay ay magiging maayos sa kanyang mga kamay. Sa araw na ito, ang inyong mga puso ay bubuksan natin sa presensya ng ating Panginoon at magkakasamang dalangin natin ang kanyang mga bendisyon para sa aming mga buhay. Salamat sa Diyos dahil nagising tayo ngayong umaga na buhay at may kalusugan. Salamat sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Salamat sa ating Panginoon dahil sa bawat hininga na binibigay niya sa amin, sa bawat tibok ng aming puso na patunay ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Salamat dahil sa kabila ng mga pagsubok na aming naranasan, nandito pa rin tayo ngayon upang sambahin at purihin siya. Salamat sa aming Panginoong Diyos dahil hindi niya kami iniwan o pinabayaan kailanman. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy niya sa amin na siya ay isang Diyos na nagmamahal ng walang hanggan. Salamat sa aming Ama sa kalangitan dahil sa kanyang mga plano para sa aming mga buhay ay plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan. Plano na magbibigay sa amin ng hinaharap at pag-asa. Ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng napakahalagang paksa na tutugunan ang aming mga puso at magdadala sa amin ng malaking pagbabago. Ang tema nating para sa umaga na ito ay tungkol sa kapangyarihang magsimula ng panibago, ang himala ng bawat umaga na binibigay ng aming Panginoon at kung paano natin makakatanggap ng mga pagpapalang hindi natin inakala. Ito ay hindi lamang isang simpleng panalangin, kundi isang malaking pagdiriwang ng mga milagro na ginagawa ng aming Diyos sa bawat sandali ng aming mga buhay. Ang araw na ito ay maging simula ng mga bagong pagpapala, ng mga sagot sa aming mga dalangin at ng mga pagbabago na matagal na nating hinihintay. Ang aming bersikulo ngayong umaga ay mula sa awit 30:10, sapagkat ang kanyang galit ay tatagal lamang ng saglit, ngunit ang kanyang kagandahang loob ay magtatagal habang buhay. Sa gabi ay darating ang pag-iyak, ngunit sa umaga ay may pagduduwang kasama. Napakagandang bersikulo na ito na nagpapakita sa amin na ang aming Diyos ay hindi nagtatagal sa galit. Ang kanyang pag-ibig at awa ay laging nangingibabaw sa lahat ng bagay. Kahit na sa gabi ay maaaring may luha at kalungkutan, ngunit sa umaga ay siguradong darating ang kagalakan mula sa Panginoon. Ang bersikulo na ito ay nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa na anuman ang naranasan natin kahapon, ngayon ay may bagong simula na naghihintay sa amin. Ang umaga ay simbolo ng bagong pag-asa, ng mga bagong pagkakataon, at ng walang hanggang pag-ibig ng aming Diyos na hindi kailanman natatapos. Nakikita ko kayong lahat na nakatunghay sa screen na ito at alam kong may mga panalangin kayo sa inyong mga puso ngayong umaga. Gusto kong makipagkaisa kayo sa akin sa panalangin na ito. Kung nasa tahanan kayo, lumuhod kayo at itaas ang inyong mga kamay sa Panginoon. Kung kayo ay nasa biyahe o sa trabaho, magdasal kayo sa inyong mga puso. Ang Diyos ay nakikita at naririnig ang lahat ng aming mga panalangin kahit saan man tayo naroroon. Hindi importante kung nasaan tayo, ang importante ay ang aming mga puso ay bukas sa Kanya at handang tumanggap ng Kanyang mga bendisyon. Magkakaisa tayong lahat sa panalangin na ito na magdadala sa amin ng mga milagro at mga himala na hindi natin inakala. Samahan ninyo ako na magbukas ng aming mga puso sa presensya ng aming Panginoong Diyos na walang hanggang nagmamahal sa amin. Handa na ba kayong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay ngayong umaga? Handa na ba kayong tanggapin ang mga bendisyon na naghihintay sa inyo sa araw na ito? Aming Panginoong Diyos, Ama naming sa kalangitan, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at pagmamahal.
Ikaw ang Diyos ng mga himala, ang Panginoon ng mga pagbabago, ang Hari ng mga hari na walang katulad sa buong sanlibutan. Sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo, lumapit kami sa inyong throne ng biyaya upang makatanggap ng awa at makakita ng tulong sa aming mga oras ng pangangailangan. Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng bagay, ang Alpha at Omega, ang una at huli. Walang Diyos na tulad mo, walang kapangyarihang maihahambing sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa napakagandang araw na ito na binigay mo sa amin. Salamat dahil nang idilat namin ang aming mga mata ngayong umaga, ang unang bagay na aming nakita ay ang liwanag ng araw na ginawa mo para sa amin. Salamat dahil sa bawat hininga na binibigay mo sa amin ay paalala ng inyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa buhay na aming tinatamasa ngayon, sa kalusugan ng aming mga katawan, sa kakayahang makapag-isip at makagalaw. Salamat sa aming mga pamilya na binigay mo sa amin, sa mga kaibigan na naging parte ng aming mga buhay, sa mga pagkakataong nabigay mo sa amin upang makapaglingkod sa iyo. Salamat sa lahat ng mga bendisyon na aming natanggap mula sa inyong mga kamay, mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking pagpapala na aming naranasan. Aming Panginoon, narito kami sa inyong presensya ngayong umaga, hindi dahil sa aming mga gawa o dahil karapat-dapat kami, kundi dahil sa inyong walang hanggang awa at pagmamahal. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Ang aming mga pangalan ay nakasulat sa palad ng inyong mga kamay. Alam mo ang bawat alalahanin na nasa aming mga puso, ang bawat pangarap na aming pinapangarap, ang bawat takot na aming kinakaharap. Ngunit nanatili kaming nagtitiwala sa iyo dahil alam namin na ikaw ay isang Diyos na nagmamahal ng walang hanggan at hindi kailanman nagkukulang sa aming mga buhay. Ang umaga na ito ay isang malaking simbolo ng bagong simula na binibigay mo sa amin, Panginoon. Tulad ng araw na sumisikat sa bawat umaga, ganun din ang inyong mga awa na bago sa bawat araw. Hindi mo kami pinababayaan sa kadiliman, bagkus ay palaging may liwanag na dala mo sa aming mga buhay. Ang tema ngayong araw ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa, sa mga milagro na ginagawa mo sa mga simpleng sandali ng aming mga buhay at sa kung paano mo binabago ang lahat ng bagay para sa aming kabutihan. Sa kanyang salita sa mga awit 35, sinasabi mo sa amin na ang inyong galit ay panandalian lamang, ngunit ang inyong kagandahang loob ay magtatagal habang buhay. Napakagandang tanda na ito ng inyong karakter, Panginoon. Hindi kayo isang Diyos na nagtatagal sa galit o nag-iipon ng sama ng loob. Bagkus, kayo ay isang Diyos na madaling magpatawad, mabilis makipagkasundo, at handang magbigay ng bagong pagkakataon sa sino mang lumapit sa inyo ng may pagsisisi. Ang bersikulo na ito ay nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa na kahit na kahapon ay may mga pagkukulang kami, ngayon ay may bagong simula na naghihintay sa amin. Kilala mo kami, Panginoon, na mga taong may mga kahinaan at pagkukulang. Alam mo na maraming beses na kami ay nahuhulog sa pagkakasala, na nanghihina ang aming pananampalataya, na nawawala ang aming pag-asa sa mga mahihirap na oras. Ngunit salamat sa iyo dahil hindi mo kami ginagawa na walang pag-asa. Sa bawat pagbagsak namin, nandun ka upang kami ay damputin. Sa bawat paglayo namin sa iyo, naghihintay ka pa rin sa amin na may bukas na mga bisig. Ikaw ay isang Diyos ng pangalawang pagkakataon, ng pangatlong pagkakataon at ng walang hanggang pagkakataon. Ngayong umaga na ito, may mga particular kaming mga hiling sa iyo, Panginoon. Una, hinihiling namin na bigyan mo kami ng lakas na kailangan namin upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Alam namin na hindi kami sapat sa aming sariling kakayahan, ngunit sa iyo ay makakaya namin ang lahat ng bagay. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Filipos 4:13, lahat
ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Bigyan mo kami ng lakas na hindi galing sa laman, kundi galing sa inyong espiritu. Pangalawa, hinihiling namin na gabayan mo ang bawat desisyon na gagawin namin sa araw na ito. Maraming pagpipilian ang haharapin namin mula sa simpleng mga bagay hanggang sa mahahalagang mga desisyon na magiging makahulugan sa aming hinaharap. Bigyan mo kami ng karunungang kailangan namin upang mamili ng tama, upang sundin ang inyong kalooban, at upang maging instrumento ng inyong kapayapaan sa lahat ng aming pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Pangatlo, hinihiling namin na buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga pagkakataong naghihintay sa amin ngayon. Maraming beses ay hindi namin napapansin ang mga bendisyon na nasa harap namin dahil nakatuon ang aming tingin sa mga problema at mga kulang. Tulungan mo kaming maging grateful sa lahat ng meron kami at gabayan mo kami upang makita kung paano namin magagamit ang mga talentong binigay mo sa amin para sa inyong kaluwalhatian. Ikaapat, hinihiling namin na protektahan mo ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Alam namin na walang seguridad sa mundong ito maliban sa proteksyon na galing sa inyo. Bantayan mo ang aming mga anak, mga asawa, mga magulang at mga kapatid. Panatilihin mo silang ligtas sa lahat ng kapahamakan at gabayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Bigyan mo rin sila ng kalusugan at kaligayahan sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Ikalima, hinihiling namin na gumaan mo ang mga pasanin ng mga taong nakikinig sa amin ngayon. Alam namin na marami sa kanila ay may mga problemang kinakaharap, mga utang na dapat bayaran, mga sakit na dapat gamutin, mga relasyon na kailangang ayusin. Ikaw ang Diyos ng mga imposible, ang Panginoon na may kakayahang gumawa ng paraan kahit saan walang paraan. Gumawa mo ng mga milagro sa kanilang mga buhay na magpapatunay na ikaw ay buhay at gumagalaw pa rin ngayon. Ika-anim, hinihiling namin na bigyan mo kami ng mga pagkakataong makapagbahagi ng inyong pag-ibig sa iba. Huwag kaming maging makasariling mga Kristiyano na nakatutok lamang sa aming sariling mga pangangailangan. Gamitin mo kami upang maging blessing sa ibang tao, upang maging instrumento ng inyong awa at upang maging dahilan kung bakit may iba na makakakilala sa inyo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Sa Kawikaan 3:6, sinasabi mo sa amin, magtiwala sa Panginoon ng buong puso mo at huwag umasa sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng inyong mga daan ay kilalanin mo siya at kanyang tutuwirin ang inyong mga landas. Ang bersikulo na ito ay nagiging foundation ng aming tiwala sa iyo ngayong araw. Hindi namin kailangan na maintindihan ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Ang kailangan lang namin ay magtiwala sa inyong mga plano na laging para sa aming kabutihan. Sa Jeremias 39:11, sinasabi mo rin sa amin, sapagkat ako ay nakakaalam ng mga pakakaisipang iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pakakaisipang pangkapayapaan at hindi pangkasamaan, upang bigyan ko kayo ng hinaharap at ng pag-asa. Bang mga salitang ito ay nagbibigay sa amin ng malaking katiwasayan na anuman ang nangyayari ngayon, may magandang plano ka para sa amin. Hindi mo kami pinapahirapan para sa wala, kundi ginagamit mo ang lahat ng mga karanasan namin upang ihanda kami para sa mas malaking mga bendisyon. Sa Roma 8:28, nakatala rin na, at aming nalalaman na ang Diyos ay nagpapatuloy sa mga bagay para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Salamat sa tiyagang ito na kahit hindi namin maintindihan ang mga nangyayari, nagtitiwala kami na ginagawa mo ang lahat para sa aming kabutihan dahil minamahal namin kayo. Sa Juan 14:27, sinabi ni Jesus, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan
ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo binibigyan ng gaya ng pagbibigay ng mundo. Huwag magkaroon ng pagkabalisa ang inyong puso at huwag din matakot. Nansen, ang kapayapaang ito na binibigay mo sa amin ay hindi katulad ng kapayapaang handog ng mundo na nakadepende sa mga panlabas na circumstances. Ang inyong kapayapaan ay nanggagaling sa loob ng aming mga puso at hindi naapektuhan ng mga pangyayari sa paligid namin. Ngayong araw na ito, ginagawa namin ang commitment na susundin namin ang inyong mga landas. Ibibigay namin sa inyo ang kontrol ng aming mga buhay, hindi dahil wala kaming choice, kundi dahil nagtitiwala kami na kayo ay mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa amin. Magiging obedient kami sa inyong mga salita, masunurin sa inyong mga utos, at maging faithful sa mga responsibilidad na binigay ninyo sa amin. Ang commitment na ito ay hindi galing sa aming sariling lakas, kundi galing sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo na bumubuhay sa amin. Ngayon ay ibaling natin ang aming atensyon sa mga taong importante sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, nais naming magdasal para sa aming mga pamilya na binigay mo sa amin. Salamat sa mga asawa naming na nagmamahal sa amin ng unconditional, na nagiging partner namin sa lahat ng bagay, na nagiging strength namin sa mga mahihirap na oras. Protektahan mo sila, Panginoon, mula sa lahat ng kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalusugan at kasigahan ng kakayahang makakasama namin ng mahabang panahon. Gumaan mo ang kanilang mga pasanin at bigyan mo sila ng peace of mind sa bawat araw na lumilipas. Dalangin din namin ang aming mga anak, Panginoon. Salamat sa mga bata na binigay mo sa amin na nagiging dahilan ng aming kaligayahan at inspirasyon. Gabayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Protektahan mo sila sa school, sa mga kaibigan, at sa lahat ng mga influences na maaaring makasama sa kanila. Bigyan mo sila ng matalinong isip upang mag-aral ng mabuti, ng mabuting ugali upang maging respeto sa iba, at ng relationship sa inyo na magiging foundation ng kanilang mga buhay. Gamitin mo sila para sa inyong kaluwalhatian at maging instrumento sila ng pagbabago sa kanilang generasyon. Para sa aming mga magulang, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kanila na naging instrumento mo para dalhin kami sa mundo na ito. Salamat sa kanilang mga sakripisyo, sa kanilang walang sawang pag-aalaga sa amin, sa kanilang mga prayers na naging protective shield sa aming mga buhay. Ngayon na tumanda na sila, ibigay mo sa amin ang kakayahan na maging blessing sa kanila. Bigyan mo kami ng patience upang maging mabuting mga anak sa kanila, ng resources upang ma-provide ang kanilang mga pangangailangan, at ng wisdom upang makagawa ng mga desisyon na magiging makakabuti para sa kanila. Pahabain mo pa ang kanilang mga buhay at panatilihin mo silang ligtas at masaya. Para sa aming mga kapatid at iba pang mga miyembro ng aming pamilya, Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng unity at love na hindi matitinag ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming maging supportive sa isa't isa, lalo na sa mga mahihirap na panahon. Gamitin mo ang aming pamilya para maging testimony ng inyong goodness sa aming community. Kapag may mga away o misunderstanding, bigyan mo kami ng forgiveness at humility upang makipag-reconcile agad. Ang pamilya na binigay mo sa amin ay isang malaking blessing at gusto namin na maging blessing din kami sa isa't isa. Panginoong Diyos, dalangin din namin ang kalusugan ng lahat ng mga taong nakatunghay sa amin ngayon. Ikaw ang great physician, ang Diyos na may kapangyarihang magpagaling ng lahat ng mga sakit. Para sa mga may mga chronic illness, bigyan mo sila ng healing na galing sa inyong mga kamay. Para sa mga may diabetes, hypertension, heart problems, cancer at iba pang mga sakit, ginagawa mo ngayon ang mga milagro ng pagpapagaling. Hindi kailangan ng mga complicated na procedures o mahal na gamot. Kailangan lang ang inyong divine touch na magbabago ng lahat. Para sa mga may mga mental health struggles, depression, anxiety,
at iba pang emotional problems, Panginoong Diyos, ibigay mo sa kanila ang peace na lampas sa aming pag-unawa. Alisin mo ang mga negative thoughts, ang mga takot na walang basehan, at ang mga worries na sumusobra na sa aming mga isip. Palitan mo ang mga ito ng thoughts na puno ng pag-asa, ng faith at ng joy na galing sa inyo. Para sa mga may addiction problems, bigyan mo sila ng strength na kailangan nila upang makawala sa mga bisyong sumisira sa kanilang mga buhay. Ngayong araw na ito, Panginoong Diyos, ginagawa mo ang mga malaking liberation sa mga buhay ng mga taong nakikinig sa amin. Para sa mga nakulong sa mga financial problems, ginagawa mo ngayon ang breakthrough na magtatapos sa kanilang kahirapan. Ibinubuksan mo ang mga pintuan ng opportunity, inihahanap mo ang mga sources ng income at iniregla mo ang mga utang na naging burden sa kanila. Para sa mga may mga relationship problems, ginagawa mo ngayon ang healing sa kanilang mga puso at sa kanilang mga relasyon. Panginoong Diyos, may mga particular na situations din na gusto naming idala sa inyong presensya ngayong umaga. Para sa mga naghahanap ng trabaho, lalo na dito sa mga OFW na gustong umuwi sa Pilipinas, bigyan mo sila ng mga opportunities na swak sa kanilang skills at experience. Para sa mga may mga business na hirap sa competition at sa economic problems, bigyan mo sila ng creative ideas at strategies na magdadala ng success sa kanilang mga ventures. Para sa mga estudyanteng mag-e-exam, bigyan mo sila ng sharp memory at ng peace of mind na kailangan nila upang mag-perform ng mabuti. Para sa mga may mga legal cases, Panginoong Diyos, Ikaw ay isang righteous judge na nakakakita ng katotohanan. Gumawa mo ng paraan para sa mga inosenteng tao na makakuha ng justice at para sa mga may kasalanan na makahanap ng forgiveness at chance na magbago. Para sa mga may mga health issues sa kanilang mga pamilya, lalo na sa mga matatanda at sa mga bata, gamutin mo sila, Panginoon, at bigyan mo ng peace ang kanilang mga pamilya na nag-aalaga sa kanila. Para sa mga may mga broken relationships, mga separated couples, mga pamilyang nagkakaaway, ginagawa mo ngayon ang restoration at healing. Alisin mo ang pride at ang bitterness na nagiging hadlang sa reconciliation. Bigyan mo sila ng soft hearts na handang magpatawad at magtanggap ng forgiveness. Para sa mga single na naghahanap ng right partner, ihanda mo sila para sa relationship na ayon sa inyong kalooban. At dalhin mo sa kanilang mga buhay ang mga taong magmamahal sa kanila ng totoo. Panginoong Diyos, dalangin din namin ang aming bansa, ang Pilipinas na minamahal namin. Gabayan mo ang aming mga leader sa paggawa ng mga desisyon na magkakaroon ng magandang epekto sa buong bayan. Bigyan mo sila ng wisdom, integrity at concern para sa kapakanan ng mga Pilipino. Protektahan mo ang aming bansa mula sa mga natural disasters, sa mga gulo, at sa lahat ng mga bagay na magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng aming mga kababayan. Para sa mga kapulisan, sundalo at iba pang law enforcers, protektahan mo sila sa kanilang mga misyon at bigyan mo sila ng courage na kailangan nila upang maglingkod ng tapat sa bayan. Para sa mga teachers, doctors, nurses at iba pang public servants, bigyan mo sila ng strength at motivation na magpatuloy sa kanilang noble calling kahit na minsan ay hindi na-appreciate ang kanilang mga efforts. Dalangin din namin ang mga churches sa buong mundo, Panginoong Diyos. Bigyan mo ng unity ang aming mga pastor at spiritual leaders. Tulungan mo silang maging faithful sa inyong salita at maging authentic na mga servant leaders. Protektahan mo ang mga churches mula sa false teachings at sa mga influences na makakasama sa spiritual growth ng mga miyembro. Gamitin mo ang bawat church para maging light sa kanilang community at para maging instrument ng pagbabago sa mga buhay ng mga tao. Para sa mga missionaries na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo, protektahan mo sila at bigyan mo sila ng strength na kailangan nila para ipagpatuloy ang kanilang calling.
Para sa mga evangelists at preachers, bigyan mo sila ng boldness at ng anointing na kailangan nila upang makapagdala ng maraming tao sa pananampalataya kay Jesus. Panginoong Diyos, dalangin din namin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Maraming tao sa mundo ngayon na walang personal relationship kay Jesus, na hindi pa nakakarinig ng gospel o na nagre-reject ng inyong pag-ibig. Gamitin mo ang mga Kristiyanong tulad namin upang maging witness sa kanila. Bigyan mo kami ng mga opportunities na makakausap namin sila at makapagbahagi ng testimonies namin tungkol sa inyong goodness. Buksan mo ang kanilang mga puso para tanggapin ang mensahe ng salvation. Alisin mo ang mga hadlang na nagpipigil sa kanila na lumapit sa inyo, whether it's pride, fear, bad experiences sa churches, o misconceptions tungkol sa Christianity. Ipakita mo sa kanila na ang Christianity ay hindi religion, kundi relationship. Hindi rules, kundi love. Hindi condemnation, kundi freedom. At para sa community ng aming YouTube channel, Panginoong Diyos, salamat sa mga taong nanunood at nakikipag-participate sa mga prayers namin. Bigyan mo sila ng spiritual growth sa bawat video na pinapanood nila. Gamitin mo ang channel na ito para maging blessing sa kanilang mga buhay. Para sa mga may mga prayer requests na hindi pa na-answer, naririnig ninyo ang lahat ng kanilang mga dalangin. At sa tamang panahon ay ibibigay mo ang mga sagot na kailangan nila. Ngayon ay ihanda natin ang aming mga sarili para sa practical aspects ng buhay na kailangan din nating idasal. Panginoong Diyos, alam namin na habang spiritual beings kami, may mga physical needs din kaming kailangan na ma-address. Kaya ngayong umaga, dalangin namin ang provision na kailangan namin para sa bawat araw. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil sa Mateo 6:26, sinasabi mo sa amin, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nanginginom o umaani o nag-iimpok sa mga kamalig. Gayunpaman ay pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo ay mas mahalaga kaysa sa kanila? Ang bersikulo na ito ay nagbibigay sa amin ng assurance na kung inaalagaan mo ang mga ibon na walang warehouse o bank account, mas lalo pa naming inaalagaan mo kami na mga anak mo. Panginoong Diyos, hinihiling namin na mag-provide ka sa financial needs ng lahat ng mga nakikipagdasal sa amin ngayon. Para sa mga walang trabaho, gumawa mo ng mga oportunidad para sa kanila na hindi lang magiging source ng income, kundi magiging fulfilling din para sa kanila. Para sa mga may trabaho pero kulang pa rin ang kinikita, ibigay mo sa kanila ang mga opportunities para sa promotion, increase o additional sources of income na legitimate at honest. Para sa mga may mga business, bigyan mo sila ng mga customers na loyal, ng mga products o services na in demand at ng mga strategies na magdadala sa kanila ng sustainable success. Para sa mga investors, gabayan mo sila sa paggawa ng mga smart decisions na magdadala ng good returns habang hindi nagiging greedy o unethical sa kanilang mga practices. Panginoong Diyos, hinihiling din namin na bigyan mo kami ng trabahong hindi lang magpro-provide sa aming financial needs, kundi magiging venue din namin para makapaglingkod sa inyo. Gusto namin ng mga trabahong hindi kami kikompromiso ang aming values, na hindi kami magkakaroon ng conflict between our faith at our professional responsibilities. Bigyan mo kami ng mga boss at co-workers na makakaunawa namin ng work environment na positive at productive. Para sa mga OFW na nakatunghay sa amin ngayon, Panginoong Diyos, salamat sa kanilang sacrifices para sa kanilang mga pamilya. Protektahan mo sila sa mga bansang kinaroroonan nila. Bigyan mo sila ng good health, ng safety sa work, at ng good relationship sa kanilang employers. Para sa mga gustong umuwi sa Pilipinas, gumawa mo ng paraan para magkaroon sila ng viable livelihood sa aming bansa na hindi bababa sa kita nila abroad.
Panginoong Diyos, hinihiling din namin na turuan mo kami ng tamang money management. Sa 1 Timothy 6:10, nakatala na ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi ang salapi mismo ang masama, kundi ang sobrang pagmamahal dito na nagiging cause ng mga wrong decisions. Turuan mo kaming maging good stewards ng mga resources na binibigay mo sa amin. Bigyan mo kami ng wisdom na mag-budget ng tama, na magtipid kung kinakailangan at na mag-invest sa mga bagay na magdudulot ng long-term benefits. Turuan mo kami na magbigay ng tama sa church at sa mga charity, hindi dahil obligation kundi dahil grateful kami sa inyong provisions. Sa Malakias 3:10, sinasabi mo na subukan mo tayong magdala ng full tithe sa inyong house at makikita namin na ibubuksan mo ang windows of heaven at ibibubuhos mo sa amin ang blessing na hindi namin masusukat. Protektahan mo kami, Panginoong Diyos, mula sa mga scam, sa mga fraudulent investment schemes, at sa mga taong magtatangka na manloko sa amin. Bigyan mo kami ng discernment na makikilala ang mga legitimate opportunities mula sa mga masasama na plano. Tulungan mo din kaming maging generous sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pamilyang nalulunod sa kahirapan. Ngayon ay maging prophetic tayo sa mga declarations para sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Panginoong Diyos, base sa inyong word, ginagawa namin ang mga declarations na ito na may faith na ito ay magiging totoo sa aming mga buhay. Una, dinideclare namin ngayong araw na ang araw na ito ay araw ng mga breakthrough. Sa Isaiah 43:19, sinasabi mo, "Tingnan, ginagawa ko ang bagong bagay. Ngayon ito ay sumusulong. Hindi ba ninyo natatanto? Ginagawa ko ang daan sa ilang at mga ilog sa desert." Kaya dinideclare namin na ginagawa mo ngayon ang mga bagong bagay sa aming mga buhay na hindi namin inakala. Pangalawa, dinideclare namin na ang araw na ito ay araw ng divine connections. Sa Ecclesiastes 4:12, nakatala na ang 3 folds na lubid ay hindi madaling mabali. Kaya hinihiling namin na dalhin mo sa aming mga buhay ang mga taong magiging blessing sa amin at gagawing kami ring blessing sa kanila. Mga business partners na may integrity, mga spiritual mentors na mag-guide sa amin, mga friends na mag-encourage sa amin sa faith. Pangatlo, dinideclare namin na ang araw na ito ay araw ng divine protection. Sa awit 91-11, sinasabi mo, "Sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan." Kaya nagtitiwala kami na protektado kami ng inyong mga angels sa lahat ng lugar na puntahan namin ngayong araw. Pang-apat, dinideclare namin na ang araw na ito ay araw ng supernatural provision. Sa Filipos 4:19, nakatala na, "At ang aking Diyos ay tutugunan ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Hindi namin kailangan na mag-worry tungkol sa mga resources kasi alam namin na mayroon kayong unlimited supply. Panglima, dinideclare namin na ang araw na ito ay araw ng answered prayers. Sa Brano Juan 1:2-15, sinasabi mo sa amin, "At ito ang tiwala na mayroon tayo sa Kanya, na kung humingi tayo ng anuman ayon sa Kanyang kalooban, ay dinirinig niya tayo. At kung alam namin na dinirinig niya tayo, anumang hingin namin, alam namin na mayroon tayo ng mga hinihiling na hingin namin sa Kanya." Pang-anim, dinideclare namin na lahat ng mga plans ng kaaway laban sa aming mga buhay ay hindi magtatagumpay. Sa Isaiah 54:17, sinasabi mo, "Walang sandata na nabangon laban sa iyo ay magiging matagumpay, at lahat ng dila na babangon laban sa iyo sa husgado ay inyong patutunayan na mali." Kaya walang power ng kadiliman na makakahadlang sa mga plano mo para sa aming mga buhay. Pang-pito, dinideclare namin na kami ay more than conquerors sa pamamagitan ni Jesus. Sa Roma 8:37, nakatala na, "Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, ay kami ay higit na mga mananalo sa pamamagitan ng siyang umibig sa atin."
Hindi tayo ordinaryong mga tao, kundi mga anak ng hari, ng mga hari na may authority sa aming mga buhay. Pangwalo, dinideclare namin na ang aming families ay protected at blessed. Sa awit 128:1-2, sinasabi mo, "Mapalad ang lahat ng kumakabahala sa Panginoon na lumalakas sa kanyang mga daan, sapagkat kakain ka ng paggawa ng inyong mga kamay, magiging mapalad ka at magiging mabuti sa iyo." Pangsyam, dinideclare namin na ang aming health ay restored at maintained sa perfect condition. Sa Jeremiah 30:17, sinasabi mo, "Sapagkat ibabalik ko ang inyong kalusugan at gagamutin ko kayo ng inyong mga sugat." Kaya nagtitiwala kami na ginagawa mo ngayon ang complete healing sa lahat ng parts ng aming katawan. Pangsampu, dinideclare namin na ang aming relationship kay Jesus ay lumalaktas pa everyday. Sa 2 Corinthians 3:18, nakatala na, "Ngunit kaming lahat na nakakakita ng kaluwalhatian ng Panginoon sa mukha na walang takip ay binabago sa parehong larawan mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian gaya ng Panginoon ng Espiritu." Ngayon, sa pagtapos ng aming mahabang panalangin ngayong umaga, nais namin na i-consecrate sa inyo ang lahat ng mga oras na darating pa sa araw na ito. Panginoong Diyos, ibinibigay namin sa inyo ang kontrol ng bawat oras, bawat minuto, at bawat segundo ng araw na ito. Gamitin mo kami para sa inyong kaluwalhatian sa lahat ng makakasalamuha namin, makakausap namin, at makikita namin ngayong araw. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil sa napakagandang opportunity na ito na makipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Salamat dahil hindi kayo isang distant God, kundi isang personal na Ama na available 24/7 para sa aming mga concerns. Salamat dahil hindi importante sa inyo kung gaano kalaki o kaliit ang aming mga problems. Lahat ay importante dahil kami ay importante sa inyo. Sa mga oras na darating pa ngayong araw, panatilihin mo ang aming awareness sa inyong presensya. Kapag nagsisimula kaming mag-worry o maging anxious, bigyan mo kami ng peace na lampas sa aming understanding. Kapag nagiging impatient kami sa mga taong nakakasalamuhan namin, bigyan mo kami ng love at compassion na galing sa inyo. Kapag natutukso kaming gumawa ng mga bagay na alam namin na mali, bigyan mo kami ng strength na tumanggi at gumawa ng tama. Hinihiling namin din na patuloy ninyong ginagawa ang mga miracles sa aming mga buhay na hindi namin napapansin. Maraming beses ay ginagawa ninyo ang mga bagay para sa amin na hindi namin nare-realize. Salamat sa protection na binibigay mo na hindi namin nakikita, sa opportunities na inihahanda mo na hindi pa namin na-encounter, at sa mga sagot sa prayers na on the way pa lang. Ginagawa namin ngayon ang renewed commitment na maging faithful sa inyo, hindi lang ngayong umaga kundi sa buong araw at sa mga araw na darating pa. Committed kami na i-prioritize ang aming relationship sa inyo above everything else, na mag-set aside ng time para sa prayer at Bible reading, na maging obedient sa mga promptings ng inyong Holy Spirit at na maging witness sa iba sa pamamagitan ng aming lifestyle. Hinihiling din namin na gabayan mo ang mga taong nakatunghay sa amin ngayon na gumawa din ng same commitment. Tulungan mo silang maging consistent sa kanilang spiritual disciplines, na hindi lang ngayong inspired sila, kundi even sa mga ordinary days na walang special feeling. Bigyan mo sila ng spiritual maturity na kailangan nila upang lumago sa faith at maging effective na mga disciples. Panginoong Diyos, bilang final blessing para sa araw na ito, ibinibigay namin sa lahat ng nakikinig sa amin ang blessing mula sa Numbers 6:24-26. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Hayaang magningning sa iyo ang mukha ng Panginoon at magkaroon ng awa sa iyo. Itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Pagpalain mo sila ngayong araw na may unexpected na mga blessings na magdudulot ng malaking joy sa kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng encounters sa mga taong magiging instrumental sa improvement ng kanilang situations.
Protektahan mo sila mula sa lahat ng accidents, incidents at mga kapahamakang physical at spiritual. Bigyan mo sila ng energy na kailangan nila para gawin ang lahat ng responsibilities nila ngayong araw. Salamat sa inyo, Panginoong Hesus, na naging sacrifice para sa aming mga kasalanan at na dahil sa inyo ay may access kami sa throne ng aming Heavenly Father. Sa inyong holy at powerful na pangalan, ginawa namin ang lahat ng prayers na ito. Amen at amen. At ngayon mga kaibigan, sana ay blessed kayo ng panalangin na ito ngayong umaga. Kung nakatulong ito sa inyo at naranasan ninyo ang presensya ng Panginoon habang nakikinig, i-share ninyo sa mga comments ang inyong mga testimonies. Gusto naming marinig kung paano kayo na-bless ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na ito. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming prayers at messages na magbabago sa inyong mga buhay. I-share din ninyo ang video na ito sa inyong mga family at friends na kailangan din ng prayers ngayong mga panahon na ito. Meron din kaming mga special prayer requests na tumatanggap tayo sa comment section. Basahin namin ang bawat isa at isasama namin sa aming mga susunod na prayers. Remember na ang Diyos ay nakakakita at nakakarinig ng lahat ng inyong mga panalangin at sa tamang panahon ay ibibigay niya ang mga sagot na kailangan ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoon sa buong araw na ito at makita ninyo ang mga miracles na ginagawa niya sa inyong mga buhay. Makita natin ang isa't isa ulit sa susunod na prayer session. Ang Diyos ay laging may magandang plano para sa bawat isa sa atin. Manatiling blessed, mga kaibigan.